The Mirror in Room 6, Part 2. Hindi na nakatulog si Lisa matapos makita ang dugo ang babae sa salamin. Kinabukasan tinanong niya ang may-ari ng boarding house tungkol sa kwarto. Napakunot ang noo ng matanda at mahina itong nagsabi, "Kung may nakita ka, huwag mo nang pansinin. Huwag mong kakausapin." Ngunit sa sumunod na gabi, mas lumala ang lahat. Habang nag-aaral si Liza, gumalaw ang salamin. Ang babae sa loob ay ngumiti, sabay bigkas ng pangalan niya. "Liza!" Nang yumuko siya para takpan ng tela ang salamin, may malamig na kamay na lumabas mula roon at humawak sa pulsuhan niya. Halos maputol ang hininga niya sa takot. Puwersahan niyang hinila ang kamay, pero naiwan sa balat niya ang marka ng mahahabang kuko. Hindi pa man siya nakakapag-isip ng gagawin. Biglang nagbago ang paligid ng kwarto. Ang dingding ay nagdilim, ang kama ay naagnas, at tanging ang salamin na lang ang malinaw na nakikita. Doon dahan-dahang lumalabas ang babae. Hindi na refleksyon, kundi isang nilalang na handa ng lumabas sa mundo niya.